Sa solo leveling ay mayroong kapangyarihan si Song Jinwoo na kontrolin ang shadows ng mga namatay na beings sa pamamagitan lang ng pagsabi ng command na Arise. Ang kakayahan na to ay na-unlock ni Jinwoo sa katapusan ng job change quest niya noong nakuha niya ang hidden class na Necromancer na instantly naman na nag-evolve sa Shadow Monarch class dahil sa taas ng achievement points na nakuha ni Jinwoo sa kanyang job change quest. Dahil dito ay nakuha na ni Jinwoo ang kanyang unang night rank shadow na si Igris. At ito na din ang simula ng pagbuo ni Jinwoo ng kanyang overpowered Shadow Army of the Dead. Sa pagtakbo ng story ay kinaya na ni Jinwoo na magkaroon ng 130,000 Shadow Soldier. At ito ay umabot pa sa 10 million shadows sa katapusan ng series. Pero sa dami ng shadow armies ni Jinwoo ay meron siyang main shadow na may highest rank sa kanyang shadow army. Kaya ito ang pag-uusapan natin sa ating video, ang 10 pinakamalakas na naging shadow soldier ni Jinwoo sa series. At para sa mga nanonood ng anime ay spoiler warning muna dahil marami tayong babanggitin na spoiler sa video na to. Pagkatapos matalo ni Jinwoo ang final boss ng Demon Castle na si Baran, ay dinala ng kanyang Shadow Soldier ang namatay na Wyvern na sinakyan ni Baran sa labanan. At dito ay successful na na-extract ni Jinwoo ang Shadow ng Wyvern na si Kaiselin. At dahil hindi maalala ni Jinwoo ang pangalan nito, noong buhay pa to ay pinangalanan niya na lang tong Kaisel. Si Kaisel ay Wyvern mount noong nabubuhay pa to. Kaya hindi nito specialty ang pakikipaglaban. Dahil dito ay hindi masyadong ginamit ni Jinwoo si Kaisel. At madalas lang natin itong makita kapag kailangan maglakbay sa area ni Jinwoo ng napakabilis. Sa tuwing hindi niya magamit ang Shadow Exchange ability niya dahil sa cooldown nito. Kaya malaki pa din ang tulong ni Kaisel. Lalo na sa Jeju Island kung saan ginamit ni Jinwoo si Kaisel para habulin at taluhin ang mga flying ants na nandoon. Sa unang dungeon raid ng Ajin Guild ni Jinwoo ay pumasok sila sa A-rank dungeon at dito ay nakita nila ang maraming naga monsters. Dito ay tinalo ni Jinwoo ng mag-isa ang boss ng dungeon na yon. At pagkatapos ay in-extract ni Jinwoo ang shadow ng dungeon boss at pinangalanan niya to na Jima. Si Jima ay isang naga na isang divine o semi-divine creature. Si Jima ay mayroong rank na Elite Knight Shadow at ang weapon nito ay dalawang malaking black trident at mayroon siyang lakas ng average S-rank hunter. Si Jima ay mayroong enhanced strength at nakita natin to noong kinaya niya na matalo ang giant ng isang strike lang. Meron din siyang kakayahan na imanipula ang size ng kanyang katawan sa labanan gamit ang mana. Pero sa kabila ng lakas ni Jima ay hindi natin to masyadong nakita sa series na ginamit ni Jinwoo. Si Iron originally ay ang human A-rank hunter na si Kim Chul na naging isa sa Shadow Army ni Jinwoo pagkatapos ng failed raid ni Kim Chul. Sa isang training exercise, si Chul kasama ang team niya ay na-stranded sa isang frozen landscape na Red Gate Dungeon. Dahil dito ay hinati ni Chul ang team sa dalawa at iniwan niya ang mga lower class hunter dahil ayon sa kanya ay magiging pabigat lang ang mga to. Ang team ni Chul na humiwalay sa lower class hunter ay nagutom at nakaranas ng frostbite dahil sa kanyang poor leadership na naging dahilan din para madali silang matalo ng mga Yeti sa dungeon. Si Chul na nag-iisang survivor ng group ay bumalik at nakita ang group ni Jinwoo na masayang kumakain. Dahil dito ay inisip ni Chul na tinago ng grupo ni Jinwoo ang supplies sa kanila at sunod ay inatake niya ang grupo ni Jinwoo. Pero mabilis lang tinalo ni Jinwoo si Chul. At noong nakarecover si Chul ay inatake niya ulit si Jinwoo na naging dahilan para patayin siya ni Igris. At noong namatay na si Kim Chul ay ni-revive siya ni Jinwoo bilang Shadow Soldier niya. At pinangalanan niya tong Iron. Si Iron ay isang malakas at reckless na Shadow Soldier. Pero sa kabila nito ay may tiwala si Jinwoo kay Iron sa pagiging effective nito sa labanan. Nakita natin ang lakas ni Iron noong kinaya nitong pumatay ng giant sa isang strike lang. At noong binitbit nito ang higanting ulo ni Vulcan. Mayroon ding taunt ability si Iron na Shout of Provocation na malaking tulong sa labanan tuwing nagsisilbing tank si Iron. Dahil isa si Iron sa mga naunang shadow ni Jinwoo ay kasabay din na nag-level up ni Jinwoo si Iron na naging dahilan para umabot ang rank ni Iron sa Elite Knight Shadow rank. Si Greed ay ang shadow na na-extract ni Jinwoo sa human na si Wang Dongsu na isang S-rank Korean hunter na lumipat sa Amerika. Si Dongsu ay isang ruthless at overconfident na hunter na iniisip niya na kaya niyang taluhin ang kahit sino sa labanan.
Noong namatay ang kapatid niya na si Dong-suk ay pinagbintangan niya si Jinwoo at Jinho na may kasalanan sa pagkamatay ng kapatid niya. Sa kagustuhan niya makaganti ay bumalik siya sa Korea, pero pagdating niya dun ay nakapasok na si Jinwoo sa Red Gate Dungeon. At dahil dito ay inakala ni Dong-suk na hindi na makakasurvive si Jinwoo sa Red Gate. Kaya pinili niya na lang umalis ulit sa Korea. Pagbalik niya ng Amerika ay namit naman niya ang tatay ni Jinwoo na galing sa isa sa mga dungeon na nasa Amerika. Pero nabigo din si Dong-suk na patayin ang tatay ni Jinwoo dahil mabilis lang din siyang tinalo ng tatay ni Jinwoo. Ang kagustuhan ni Dong-suk na makaganti ay umabot pa sa pagkidnap niya kay Jinho. Pero dahil dito ay madali lang siyang natalo ni Jinwoo. Kahit pa noong dumating si Thomas Andre para pigilan si Jinwoo. Pinatay ni Jinwoo si Dong-suk at pagkatapos ay ginawa niya tong Shadow Soldier na pinangalanan niya na Greed. Si Greed ay malakas na Shadow Soldier na naging isa sa main forces sa army ni Jinwoo. Si Greed sa umpisa pa lang ay mayroon ng rank na Knight Commander Shadow na may kakayahang makapagsalita at makipag-usap kay Jinwoo. Sa bandang uli ay lalo pang lumakas si Greed at na-promote pa siya uli sa General Rank Shadow at naging isa sa pinaka-loyal na Shadow Soldier ni Jinwoo. Ang Giants 1 to 28 ay ang group ng Shadow na in-extract ni Jinwoo sa mga natalo nilang Giants. Ang Giants ay ang mga monsters na napunta sa Earth dahil sa S-rank dungeon break sa Japan. Si Yuri Orlov na isang Russian S-rank hunter na ang specialty ay gumawa ng barriers ay ang unang foreign hunter na na-recruit ng Japanese government para tumulong sa pag-contain ng S-rank dungeon break. Si Yuri ay pumayag kapalit ng fee na $10 million kada araw na mapipigilan niya ang dungeon break sa Japan. Noong nagumpisa na ang dungeon break ay biglang may lumabas na giant sa gate at iniwa lang nito ang barrier na ginawa ni Yuri. Sinubukan pa ulit i-activate ni Yuri ang kanyang barrier. Pero bago niya ito nagawa ay bigla siyang hinagi sa ere ng isa pang giant at pagkatapos ay kinain nito si Yuri. Dahil dito ay nalaman nila na ang mga giants ay hindi basta matatapatan kahit na mga S-rank hunters. At kung hindi tumulong noon si Jinwoo ay siguradong nawasak na ng mga giants ang buong Japan. Noong naging shadow na ni Jinwoo ang mga giants ay naging mas malakas pa ang mga to. Dahil nilevel up pa ni Jinwoo ang stats ng mga giants. At nagkaroon din ng mga to ng almost infinite regeneration na nagko-consume ng mana ni Jinwoo. Si Tusk ay ang shadow ng dating High Orc Shaman na si Kargalgan na boss ng A-rank dungeon. Noong nire-raid nila ang dungeon na to, ang A-rank leader ng Hunter Guild na si Kihon ay pinili na sumuko sa mga High Orc para iligtas ang kanyang mga teammates. Mga orcs ay dinala ang mga hunters sa harapan ni Kargalgan at sinabi nito na papatayin niya isa-isa ang mga hunters para sa entertainment ng mga High Orc. Pero bago pa mangyari ito ay nilabanan ni Jinwoo kasama ang shadow army niya ang mga High Orcs at si Kargalgan. At noong natalo na ni Jinwoo ang mga High Orcs ay ni-revive ni Jinwoo si Kargalgan bilang shadow soldier niya at pinangalanan niya to na Tusk na sa umpisa ay mayroong rank na Elite Knight Shadow. Pero sa bandang uli, si Tusk ay nagkaroon ng Commander rank na Shadow. Si Tusk ay isang Mage type Shadow na mayroong napakaraming abilities katulad ng Gravitation Magic na kaya mag-control ng gravity. Ang iba pa niyang ability ay Regeneration, Hymn of Protection, Hymn of Fire Dragon, Hymn of Blazing Fire, Hymn of Agony, Hymn of Frenzy, Hymn of Blindness, Hymn of Slumber, Hymn of Lethargy, Hymn of Rage, Hymn of Strengthening, Hymn of Giants, at Hymn of Combustion. Kaya walang duda na ang shadow na to ay talagang overpowered. Si Igris ay ang unang malakas na shadow na na-extract ni Jinwoo. At si Igris ang shadow na pinakamatagal na naging katulong ni Jinwoo sa labanan. Kilala si Igris sa kanyang pagiging loyal, chivalrous at respeto nito kay Jinwoo. Sa labanan ay mayroon siyang habit na ipakita ang mga ulo ng mga napatay niya sa labanan kay Jinwoo. Na kinalaunan ay ginaya din ni Iron na kinainis ni Igris. Nalaman natin na si Igris pala ay dating left hand ng Shadow Monarch na si Ashborn. Noong naghanap si Ashborn ng human successor niya ay inatasan niya si Igris na itest ang candidate na si Jinwoo. Noong umpisa si Igris ay ang pinakamalakas na Shadow Soldier ni Jinwoo hanggang dumating si Beru na mas malakas kay Igris noon. Pero noong na-reborn na si Jinwoo bilang bagong Shadow Monarch ay na-unlock na ni Igris ang totoo niyang power.
at na-upgrade na siya ng 2 rank mula Elite Knight ay naging Martial rank Shadow, si Igris. Nakita natin na meron siyang palakas na physical strength na kaya niyang pigilan ang Frost Monarch. Mayroon din siyang limited telekinetic abilities na kaya niyang kontrolin ang mga object na malayo sa kanya. Si Igris ay Master Swordsman na mayroong napakahabang panahon na experience sa pakikipaglaban. Dahil dito, si Igris ay ang pinakamalakas na swordsman sa Shadow Army ni Jinwoo. Si Beru ay ang powerful minion na na-obtain ni Jinwoo sa Jeju Island arc. Ang lakas si Beru ay kinatakutan noon sa Jeju Island dahil sa kanyang bloodlust at immense power. Si Beru ang hidden boss noon sa S-rank gate ng Jeju Island at siya din ang mabilis na tumalo ng mga S-rank hunters na nandoon. At instantly na pumatay kay Goto Ryoji na pinakamalakas na hunter sa Jeju Island sa paningin ni Beru bago pa dumating si Jinwoo. Dahil dito ay kinatakutan si Beru ng mga S-rank hunters at sinabi na imposibleng matalo to sa labanan. Pero natapos ang lahat ng to nung nakaharap na ni Beru si Jinwoo na nilampasan ang speed at power niya sa labanan. Pagkatapos ito ay nirevive ni Jinwoo si Beru bilang Shadow Soldier niya, kung saan ay unang nakita ni Jinwoo ang rank ng Shadow na General. Ang style ng pakikipaglaban ni Beru ay brutal at madalas na tinatarget ang weak point ng mga kalaban niya. Pero sa kabila nito ay sobrang loyal ni Beru kay Jinwoo. At meron ding lighter side na pinakita si Beru na nakita natin sa kanyang hobby na panonood ng Korean period drama na naimpluwensyahan pa nito ang pananalita ni Beru. Ang physical ability si Beru ay sobrang lakas na kaya niyang dumurog ng swords gamit lang ang kamay niya. Kaya niya ding makatakas sa ice prison na ginawa ng Frost Monarch at gumalaw ng sobrang bilis. Sa sobrang bilis si Beru ay kaya niyang puntahan ang lahat ng mga nanonood dito na hindi pa nakasubscribe. Kaya wag nyo nang hintayin na puntahan pa kayo ni Beru. Pindutin nyo na ang subscribe button na yan. Ang iba pang ability si Beru ay regeneration, high durability, healing magic, flight, at skill absorption. Sa bandang uli ng series ay na-promote pa ulit ang rank ni Beru sa Martial rank Shadow. Si Kamish ay ang napakalakas na magical beast at ang final boss ng pinakaunang S-rank dungeon sa Earth na sumira sa West Coast ng Amerika. Si Kamish ay sinabi na pumatay ng daan-daang high-ranking hunters noon at dahil dito ay tinuring si Kamish na greatest calamity ng humanity. Si Kamish ay mayroong malaking galit at bloodlust laban sa mga tao. At ito ay nakita natin noong sinubukan niyang atakihin ng breath attack niya ang mga tao noong nirevive siya ni Jinwoo bilang Shadow. Pero hindi niya to tinuloy noong sinabi ni Jinwoo na wala na ang control ng mga rulers sa kanya. Si Kamish bilang Shadow ay loyal at mataas din ang respeto kay Jinwoo na pinakita pang gumagalaw ang buntot ni Kamish na parang aso. Ayon kay Jinwoo ay mayroong malakas na independent ego si Kamish na hindi mapapantayan ng lahat ng mga na-encounter niyang nilalang noon. Kaya naniniwala si Jinwoo na malakas na being si Kamish. Pero sa kasamaang palad ay ilang taon nang namatay si Kamish bago pa siya na-revive ni Jinwoo. Kaya hindi nagtagal ang pagiging Shadow ni Kamish. Bukod sa immense strength ni Kamish ay mayroon din siyang napakalakas na abilities na katulad ng Dragon's Fear at Dragon's Breath. Si Bellion ay ang dating servant ng Shadow Monarch na si Ashborn at ang strongest shadow na nag-e-exist. Si Bellion ay nanggaling sa fruit ng World Tree. Ilang bilyong taon na ang nakakaraan. Ang World Tree ay ang mystical tree na sa sobrang laki nito ang branches nito ay kayang takpan ang langit. Dati siya naging lieutenant ni Ashborn at ang posisyon na to ay nagampanan niya kahit pagkatapos niyang mamatay. Si Bellion ay ang pinakaunang shadow na ginawa ni Ashborn noon. Noong natalo na ni Jinwoo ang tatlong monarchs ay biglang dumating si Bellion sa malaking gate sa human world. Kasama ang original Shadow Army ni Ashborn na inakala pa ng Korean Hunter Association na kalaban ang mga to. Si Bellion ay seryoso at hindi masyadong nagpapakita ng emosyon. Pero siya ang pinaka-loyal sa Shadow Monarch noon at sa bagong Shadow Monarch na si Jinwoo na hindi niya kailanman pinagdududahan ang mga desisyon ng Shadow Monarch. Ang lakas si Bellion ay pinamalas niya noon sa sparring match nila ni Beru, kung saan ay madali niyang tinalo si Beru gamit ang extendable sword niya. Ang lakas at speed ni Bellion ay malayo ang level kesa sa ibang Shadow Soldier ni Jinwoo. Nakatunayan lang na si Bellion ang karapat-dapat na magkaroon ng rank na Grand Marshal at ang title na Strongest Shadow ng Shadow Monarch's Army.